Nakita na naman kita. Ang lungkot-lungkot na naman ng mga mata mo. Mag-iisang taon na kitang nasasalubong sa kung saang-saang parte ng ospital na to, pero never akong nagkalakas ng loob na lapitan ka at kahit man lang makipag-small talk. Kung hindi ka lang nakasuot ng uniform, iisipin kong pasyente ka na naka-staycation ng mode sa hospital admission. Baka nga kung pasyente ka, magets ko pa kung bakit gano'n na lang kasakit yung sinasabi ng mga mata mo, ng mga tingin mo, at ng mga patakas na pagluha mo. Somehow, parang napamahal na sa akin yung lumbay mo. Tuwing akong nagbabantay kay mama at buong araw na hindi pa kita nakikita, parang hindi kumpleto yung araw ko. Kahit nga si mama, napapansin na pala na parang laging akong may hinihintay o hinahanap. Kaya recently, ikinuwento na kita sa kanya. Ang sabi niya, bakit daw hindi kita subukang lapitan kahit once lang? I-engage kita kahit sa pinakasimpleng bagay lang na pwede nating pag-usapan. Tinanong ko si mama kung posible bang nagugustuhan na kita kahit hindi man lang tayo magkakilala. Di ko kasi alam dahil NBSB ako eh. Siyempre, inasang niya lang ako. Pero sabi niya, palagay naman daw niya, gusto nga kita pagkatapos ng series of storytelling ko tungkol sa'yo. Sana nga magkaroon na ako ng lakas ng loob. Gusto ko lang din sigurong maiparamdam sa'yo na hindi ka nag-iisa, kahit ano pa yung matagal mo nang pinagdaraanan. Hanggang dito na lang at kikitain na lang kitang muli sa iba't ibang sulok ng ospital at mga pasilyo. Galing po yan kay Carmi. Galing sa notes ng cellphone ni Carmi. So Carmi, ang napupusuan mo pala ay trabahante ng hospital. Hindi naman kaya ikaw lang ang nakakakita dito sa malungkot na empleyadong ito. Baka mamaya kasi miu-miu na pala yan, di ba? Huy, alam nyo ba, there are such ghost stories as that ha. Bago tayo magkwentuhan ulit, Carmi, sa pinagdadaanan mo ngayon. Alam nyo bang may mga totoong ghost stories na ganyan? I will not mention the name of the hospital, pero one time, ako naman kasing pasaway ako, no? One time, tinanggal na nila yung swero ko sa ospital. Walang nurse, ang tagal! So, ang ginawa ko, lumabas ako sa kwarto. Tapos, ano yung tawag doon, yung lab gown ba? Yun yung suot mo pag naka-confine ka sa hospital? Ganon. May damit lang ako sa loob, tsaka shorts. Tapos naglalakad ako, may bracelet ako ng pasyente. So, yung guard nag-rounds. Madaling araw. Iinom kasi ako ng gamot ang tagal nung nurse, gusto ko na matulog. So, yung guard nagulat. Parang nagkatinginan kami ng mga siguro 4-5 seconds. Tapos sabi ko, bakit po? So sabi niya, ma'am, akala ko kasi ano ka? Ano? Akala ko po kasi yung, alam nyo na, akala ko po yung nagpapakita kayo. Sabi ko, mukha ba akong multo, kuya? Grabe ka. Alam ko naman daw kagandahan, pero hindi pa naman ako multo levels. Hindi ma'am, kasi may nagpapakita po talaga dito. Minsan nga po doon sa basement, pag nag-rounds ako minsan may nakakasabay pa ako sa elevator. Kaya pagka po nakakakita ko ng bracelet ng pasyente na nakakabit pa sa braso, iniisip ko na agad, matik na po yun. Iniisip ko, baka po kayo ay, alam nyo na, yung umaano-anong kaluluwa.
Sabi ko, ay hindi kuya, asahan mo. Halika, samahan mo ako sa nurse station. Ang tagal kasi ni nurse, sabi kong gano'n. Ako na lang ang pupunta. Ay niya, hindi ma'am, ano pang room ninyo? Papapuntahin ko na lang doon. So, yun. Pagkatapos doon pumunta na yung nurse. Okay, back to you, Carmi. Sabi mo kasi, di ba, no boyfriend since birth ka. So, dapat pala, ang kanta mo is, pag-ibig na kaya. Oh. 'Di ba? O kaya yung fallen. 'Di ba? Hindi ko rin alam kung bakit laging malungkot yung nakikita mong empleyadong boylet na to sa ospital kung saan nakakonfine ng mommy mo. Pero alam mo, bihira yan sa isang lalaki na nagpapakita ng lumbay or kita mo sa facial expression niya kung ano man yung pinagdadaanan niya. Kasi marami sa mga lalaki, they try to wear a mask or laugh it off. Hindi masyadong halata. So para sa akin, bihira yan. Yung sitwasyon na yan na lagi mo nakikita si boylet na may halong lungkot ang mga mata. Kung isang taon mo nang nakikita siya ng ganon, maganda nga rin siguro kung kausapin mo siya. Kunyari, magkakabungguan kayo, yan, ganyan yung script, Mars, ha? Kunyari, magkakabungguan kayo, o marami kang bit-bit, tapos nalaglag, ganyan, di syempre, tutulungan ka niya. Or, pag hindi ka niya tinulungan, ay, hindi gentleman, ano ba yan? Sabihin mo na lang, excuse me, pwede pong suyo, patulong na lang po. O, di from there, magdaldalan na kayo. Yan. Sabihin mo, mag-iisang taon na kayo dito, bla bla bla. Andyan lang kami sa room kineme. Oh, di ba? Oh, at least meron na kayong small convo. Pag tinanong, ano sakit ng nanay mo? Eh di keme. Oh, at least nag-usap na kayo. Di ba? Or alamin mo, pwede, siguro naman sa isang taon na kayong halos naka-confine dyan ng nanay mo, closey-closey na kayo, vibes na vibes, kumbaga ba, 'di ba? Vibes na kayo ng mga nurse, hindi ba? Tanungin mo, makimarites ka. Alam mo, lagi ko nakikita tong si Kuya Bells na ganito, bla 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 ang description. Parang lagi ang lungkot niya. Bakit kaya? Di syempre, hindi na mapipigilan ng mga marites yun. Ay, ako, magdadaldal na yun. O at least ngayon, alam mo kung bakit siya or saan nang gagaling yung loneliness niya. Hindi ba? Sabi nga, dahil pinag-usapan na rin lang naman natin, si Joe the Mango kanina, lagi niyang pinatutugtog ang kantang One Hello. Because love begins with one hello. Yan di ba Mars? So yan, ganun lang yon. Kapag nagsabi ng kantang One Hello, kapag ka nasimulan mo na yung pag-hello nyo sa isa't isa, yun yung pinakang hardest part kasi eh. So sabi ng isa sa mga verse ng lyrics ng kanta, "'Cause love begins with one hello, the hardest part is over." Oh, 'di ba? Pero wag na nating isama yung susunod na kanta kasi parang hindi na siya related, biglang nag-break agad din, 'di ba? Pero 'yan nga, 'di ba? So 'yun. Malay mo nga, love begins with one hello. So try mo rin. At saka wala namang masama kung makikipagkaibigan ka lang naman muna. Huwag muna tayo dun sa love na level. Dun muna tayo sa Can We Be Friends by Mandy Moore level. Okay? Oo, daanin mo sa sa pakikinig sa kanya. Baka nga kasi, 'di ba? For all you know, ang kailangan lang niya kausap, somebody who would be there to listen to him, hindi ba? Baka nga may iniin ng problema at malay mo, ikaw na nga yun. Oh, tapos yun pala, no? Mangungutang sa'yo. Ayun lang, oy Mars, ha? Kapag kaganyan, huwag mo namang pautangin agad porket sa tingin mong mahal mo na siya, ha? Kahit pa magkarelasyon na kayo, ano yun, 1 linggo, binigyan mo na agad ng pera. Ano ka? 'Di ba? Bangko?
Lending ka na ba ngayon? Lending company ka na, te. Huwag ganon, ha? Oo, kaibigan muna at huwag ka muna papautang, ha? Ganyan. I-refer mo na lang siya sa mga loan. Pero papautang ka. Grabe. Yung palang kaibigan mo na malungkot or lonely, Lonely, ay kailangan lang din pala ng lonely na kaibigan, as in Lonly. Ayun. Siya pala ay hindi nakatira sa Pilipinas, kundi siya ay nakatira sa London. Kasi mahilig siya mag-loan dito at London. Ay, nako. Sorry, dapat pala demure yung tawa ko. Love notes nga pala to. Oh, so yan na. Sana nakatulong, Carmi. And sana, kahit makapag-usap man lang kayo nitong malungkot na empleyado ng ospital na to. Okay?